So bago natin simulan ang ating update, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga nag-comment noong chapter 160. Shoutout kay Emilia Manzano, Suitenia Magbanwa, Jose Tampoco, William Martinez, Antonio Dumalaos, Krisha Paligutan, Sonny Parawan, Joven Rebucan, Donna Olimpo, Saif Lau, Roger Cortez, Jeffer Dolar, Ram Chris Metante, Chard Gale Bobis, Ronald Esok, Ralph Alpay, Rex Oybar, Nikki Cabajes, at kay Erwin Abong. Maraming salamat sa pagko-comment noong nakaraang chapter. Sa mga gustong ma-shoutout, mag-comment na kayo sa update na to at masya-shoutout kayo sa sunod na update. Sa mga ayaw naman ng may narration sa ating update, pwede ninyong i-off yung volume. Salamat. Hiningi nga ni Gerald ang bola mula kay Andrew. Pagkasambot niya rito ay siya naman pagseryoso niya dahil ngingiti-ngiting humarap sa kanya si Landicho. Habang pinapatalbog nga ito ni Gerald ay pasimple namang papalapit sa kanya ang defender niya na parang nangaasar pang itsura. Sa pagdikit nga ni Landicho ay siya namang mabilis na pag-atras ni Gerald. Hindi mo ako kaya. Ano nga ang sinabi mo? Tanong nga ni Landicho kay Gerald na pasimpleng napatalikod para depensahan ang bola mula sa kanya. Nang makita naman ito ni Punsalan ay agad nga siyang tumakbo para magbigay ng screen sa kanyang team captain. Dito na nga mabilis na gumalaw si Valdez at sa paghabol sa kanya ni Landicho ay siya rin pagbangga nito sa screen ng kakampi ni Gerald. Napaseryoso agad si Valdez sa pangyayaring iyon at isang biglaang pagkaliwa ang ginawa niya na sinundan niya ng pagsugod papunta sa basket. Si Dalisay naman ay mabilis na humabol dito. Kaso, pumigla ng hinto si Valdez na nagpahinto rin dito. Ito na nga ang ginamit na pagkakataon ni Valdez para lusutan ito. At pumigla na nga siya ng abante. Nilampasan niya ang sentro ng kalaban na sinamahan pa niya ng pasimpleng sandal ng braso sa braso nito. Ngunit sa pagdiretso niya ay napaseryoso siya nang lumitaw si Landicho sa kabila ni Dalisay. Nangiting-ngiti pa rin. Akala mo yata ay may isahan mo ako. Mahinang wika ni Landicho na mabilis na dinikitan si Gerald. Napasigaw naman si Andrew at sinabing ibalik sa kanya ang bola. Ngunit nagpumilit nga ang kanyang kuya. Nakipagsabayan nga si Valdez kay Landicho at sabay silang tumalon palapit sa basket. Makikita nga ang mga kamay ni Landicho sa harapan ng bola at dito ay bumigla si Gerald ng bali ng galaw habang nasa ere. Bilisan nga niyang inilayo ang bola at dito na niya ito pinakawalan na nilagyan pa niya ng malakas na pwersa para hindi maabot ng kanyang bantay. Sumablay nga lang ang tirang iyon ni Valdez at napatawa naman si Landicho. Paglapag ng dalawa ay isang mabilis na box out kaagad ang ginawa ng nakaasul na player. Makikita namang kinuha ni Ibanez ang rebound at dito na nga bumigla ng takbo si Perez na hinabol kaagad ni Salome. Nagpumilit ka pa kasi. Sambit naman ni Landicho sa sinasandalan niyang si Valdez na medyo hindi natuwa sa nangyari. Nagkaroon ako ng kumpiyansa pero hindi ko naman nagawa ang play na gusto ko. Sabi naman ni Gerald sa sarili. Gusto niyan tumakbo papunta sa side ng kalaban. Kaso sinasandalan naman siya ni Landicho na kung hindi lang daw siya matatawagan ng foul ay itinulak na raw niya sana ng malakas ito. Si Andrew naman ay napaseryoso na sinabayan si John Ray. Makikita nga rin ang pagdating ni Ibanez na dala ang bola. Napaseryoso na nga lang si Ibanez nang may lumitaw na nakaitim sa kanyang tabi. Ito ay si Alcoba. Sinubukang agawin ni Dwayne ang bola kaso isang bigla ang paghinto ang ginawa ni Ibanez na naging dahilan para mapalampas siya rito. Si Perez naman ay bumigla ng sandal sa kasabay niyang si Salome at agad na itinaas ang kanyang kamay para hingiin ng bola. Pasa pre. Bulalas ni John Ray at napaseryoso naman si Ibanez. Iginalaw nga niya ang kanyang kamay pataas at si Alcoba naman ay napatalon sa pagkakalang ipapasa nito ang bola. Kaso, isa lang iyong fake at matapos ang dalawang malaking hakbang palapit sa guhit ng 3-point area ay makikita ang kanyang pagtalon para magpakawala ng tres. Pumasok ang tira niyang iyon at doon na nga nagwala ang mga nakaasul dahil muli na naman silang naka-score. Si Carlo Ibanez nga ay pasimple pang pinagmasan si Alcoba
na medyo napakuyom dahil sa nagawa nitong pagkakamali. Ano kaya ang iniisip ng coach ng Mansalay at hinahayaan niyang paglaruin ng sabay ang dalawang teenager na ito? Kakainin lang sila ng buo ng mga mas matatanda sa kanila, sabi naman ni Henrik. Isang malakas na sigaw rin nga ang kanyang ginawa para sa mga players niya. Huwag na ninyong hayaang makahabol pa ang mga iyan. Syempre naman, kita mo naman Henrik, dahil sa akin kaya double digits na uli ang lamang natin. Pagyayabang naman ni Jules at si Ramirez ay parang gustong pasukin sa loob ng court ang kanyang player na iyon sa lakas mang Alaska. Hayaan mo na si Jules, Henrik, na-miss lang niya ng basketball, sabi nga ni Jeric na napatingin sa mga manlalarong nasa loob ng court. Samantala, si Andrea naman ay sandaling napatingin sa kanyang mga players sa likuran at mukhang hindi raw yata magandang lineup na ginawa niya. Lalo na nga't pinagsabay niya ang dalawang teenagers na parang kakainin lang daw ni Perez at Ibanez sa loob ng court. Manood ka lang, hindi magpapatalo ang dalawang iyan, sabi nga ni Ricky na tumayo sa tabi ng kanilang coach at sumigaw. Andrew, relax lang. Dwayne, focus on this sa team play. Huwag kayong magpadala sa pagyayabang ng mga katapat ninyo. Bulalas ni Ricky na naging dahilan upang mapatingin sa bench ng Mansalay ang limang manlalaro ng Sea Lions. Napangiti naman ang pilit si Mendez at si Andrea naman ay pasinti siyang pinalo dahil kung ano-ano raw ang sinasabi nito. Umupo ka nga kung wala kang masasabing matino, ani Andrea at pinalakpakan nga niya ang kanyang mga players. Gerald, gising! Pangunahan mo ang mga players mo. Umayos ka! Sigaw pa nga ni Andrea kay Valdez na pasimple pang tinawanan ng katapat nitong si Landicho. Mukhang moral support lang ang magagawa ng maganda ninyong coach. Mukhang wala yatang alam sa pagkukoach ang babae ngayon ah. May alam ba yan sa basketball? Ani naman ni Jules na pasimpleng ikinaseryoso ng mga manlalaro ng Mansalay. Hindi ko gusto ang tabas ang dila ng Landicho na ito, sabi naman ni Andrew sa sarili na bumigla ng iwas sa pagdating ni Perez. Napatingin nga siya sa kanyang kapatid at hindi raw siya papayag na basta lang pagsalitaan ng number 0 na iyon ang girlfriend ng kanyang coach Mendez. Muling umiwas si Andrew sa pagsubok ni Perez na agawan siya at dito na nga siya napangiti. Hindi ko na magawa ng isang ito ah. Sige, dedepensahan na lang kita para hindi ka makapagpasa, sabi naman ni Perez sa sarili na napatras nang umatake na nga si Salome. Huwag kang maging kampante. Hindi porket teenager ako ay mamaliitin mo na ako, sambit nga ni Salome nang bumigla siya ng pagkaliwa sa kanyang defender. Kasunod nga nito ay ang mabilis niyang pagtakbo habang maingat na pinapatalbog ang bola. Napalingon naman kagad si Perez, kaso napaseryoso siya nang bumangga siya kay Punsalan. May nakaabang palang screen sa kanyang likuran at naging dahilan tuloy ito para mapahabol si Dalisay kay Salome. Buong lakas ng tumalon si Andrew at nang sabayan siya ng sentro ng kalaban ay doon na siya napangiti ng ibato niya habang nasa ere ang bola. Isang extra pass iyon na ikinagulat ni Ramirez. Aba, hindi na yata buhaya ang Salome na iyon, bulalas ni Ramirez at makikitang sinambot ni Valdez ang bola na mabilis na humakbang ang isang paa na naging dahilan para mapasabay rito si Landicho. Sira ulo ka, kumanda ka ngayon. Hindi pwedeng basta nalang sabihan ng ganon si coach, sabi nga ni Jared sa sarili at nang makita niyang napalayo si Landicho ay doon na nga siya tumalon para magpakawala ng isang jump shot. Dito nga ay makikitang nagdilim ang kanyang paningin nang lumitaw si Ibanez sa kanyang tabi at bubutaan siya nito. Pero nang bitawan niya ang bola ay hangin ang natamaan nito sapagkat isa na namang pasa ang ginawa ni Gerald. Sinambot nga nang dumating na si Alcoba ang bola at nang tumayo sa harapan niya si Anilaw ay isang mabilis sa pagkanan ng kanyang ginawa. Ginamitan din niya ito ng pasimpleng hawi at pagdating niya sa basket ay doon na nga siya tumalon. Sinabayan naman siya ni Dalisay, kaso mabilis niyang ibinaba ang kanyang kamay at ibinato ang bola sa right side ng court kung saan ay naghahabang si Salome na kasalukuyang walang bantay sapagkat si Perez ay hinabol siya mula sa likuran. Bumulusok nga ang bola at pagkasambot ni Andrew ay agad nga siyang tumalon at nagpakawala ng tres na sa pagpasok sa loob ng basket ay napakuyong pa siya ng kamao. Ball movement, iyan ang dapat ninyong gawin, sabi nga ni Andrea sa sarili habang nakangiting pinapanood ang ngitian ng kanyang mga players sa loob ng court. Huwag na ninyong piliting matalo ang mga katapat ninyo.
dahil ang main goal natin every game ay ang manalo, hindi ang magyabang sa kalaban. Basic lang na strat ito at napansin kong iilan lang ang gumagawa nito sa OMPL. 39-31 ang score at sa pagbalik nga ng bola sa team ng Sea Lions ay napaseryoso na lang si Perez nang bumigla ng hampas sa bola si Salome. Masyado siyang naging kampante roon at sa paglingon niya sa bola ay nakita niyang tinalo na ito ni Salome kahit pa nga magdagasa ito. Ang mga manonood ay napaseryoso naman sa hustle play na iyon at bago pa man magdagasa si Andrew ay agad niyang ibinato ang bola papunta sa ere. Hustle plays, walang ganito dati ang Mansalay. Sabi nga ni Mover sa sarili at nang pabagsak na ang bola ay makikita nga si Alcoba na sinambot ito. Napadepensa naman kaagad dito si Anilaw kaso bumigla ng abante si Dwayne na naging dahilan upang maiwanan ng katapat na ito. Tumalon nga kaagad ng 6'5 player na iyon ng Mansalay at doon ay nayanig ang board ng isang dunk ang kanyang ginawa sa harapan ng sumabay na si Ibanez. Napalunok na nga lang ang mga supporters ng Puerto Galera dahil sa nangyaring iyon. Sumilbato rin pala ang referee at sabay na bumagsak sa ibaba si Alcoba at Ibanez. Malakas nga ang batang ito, sabi ni Carlo na napahawak sa kanyang puwetan. Akala niya ay mabubutaan niya si Alcoba, kaso nautakan siya nito nang iiwas nito ang mga kamay nito sa ere. Si Alcoba naman ay agad na tinayo ni Gerald at tuwang-tuwa ito sa ginawa nito. Bukod sa counted dunk ay isang free throw shot pa nga ang naipagkalob sa player na yun. Pinuri rin nga ni Gerald si Andrew na tinulungan namang tumayo ni Ponsalan at Balbuena. Pagkatapos ng bumuntong hininga ni Dwayne ay doon na nga niya pinakawalan ang bonus shot at napacheer ang mga supporters ng Mansalay sa pagpasok ng bola sa basket. Ang mga players nga sa bench ng Black Knights ay makikita ring sumisigaw para sa kanila. Defense! 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 Bulalas nga ni Ricky at napatingin siya sa bench ng Sea Lions habang bumababa ang kanyang mga kakampi. Naging maingat nga si Perez at agad na ipinasa ang bola kay Landicho. Huwag kayong magpakakampante, sabi nga ni Landicho. Hindi nga niya nagustuhan ang 6-0 run na iyon ng kalaban, kung kaya't siya na raw ang puputol nito. Isang mabilis sa pag-atake kaagad ang kanyang ginawa at si Valdez naman ay mabilis sa dumepensa laban sa kanya. Hindi ka namin mapapatawad sa mga sinabi mo sa aming coach, wika nga ni Valdez sa sarili at sinabayan niya ng depensa si Landicho gamit ang lakas. Bumangga sa kanya ang kalaban na napaseryoso naman nang hindi siya magawang mapaatras nito. Napahinto na nga lang si Landicho, kaso napaseryoso siya nang sumulpot sa tabi niya si Balbuena na mabilis na pinalo ang bola mula sa kanyang mga kamay. Nakipagpalit kasi si Ibanez ng bantay na naging dahilan upang pasimpleng makatakas si Arjon mula sa bantay nitong si Anilaw. Tumapo na naman ang bola at dito na nga hindi makakapayag si Perez. Sinabayan nga niya ang paghabol ni Salome at sabay silang tumalon para kunin ang natapong bola. Sabay nilang hinampas pabalik sa loob ang bola at sabay rin silang bumagsak sa labas ng court. Makikita naman ang mabilis sa pagsambot na Ibanez sa bola. Paglapag niya ay bumigla siya ng atras kay Alcoba at pagkatapos noon ay bumigla siya ng ikot pakaliwa rito para umatake sa basket. Ngunit napaseryoso na lang siya nang lumitaw sa harapan niya si Ponsalan. Tinapik nito ang bolang kanyang hawak at dito na nagdilim ang paningin ni Ibanez dahil sa isang hindi inaasahang pangyayaring ito. Paanong nabasa ng isang ito ang galaw ko? Tanong na nga lang ni Ibanez sa sarili. Sabi na nga ba't haatake ka? Sabi naman ni Ponsalan sa sarili na tuwang-tuwa sa interception na kanyang ginawa. Si Valdez naman ay kaagad na nakuha ang bola at agad na tumakbo sa side nila. Ano pa ang tinutunganga ninyo? Habulin ninyo. Hoy, Jules, galingan mo. Humahabol ang Mansalay, puro kayabang. Sigaw nga ni Henrik na medyo hindi natutuwa sa momentum na muli na namang binubuo ng kalaban. Si Valdez nga ay napangiti nang lampasan siya ni Landicho. Dito nga ay bumigla siya ng pagbagal at sa pagdikit sa kanya ng kanyang mayabang na defender ay doon naman niya dinala ang bola sa kanyang kanan. Sinundan niya ito ng marahang pag-iwas at nang muling sumabay si Landicho ay doon na nga niya pasimpleng binangga ito.
Dahil nga sa bilisang paggalaw ni Jules ay hindi niya namalayang nagdikit na pala ang kanyang mga paa na naging dahilan upang mawalan siya ng balanse. Isang simpleng ngiti naman ang ginawa ni Valdez at ang mga manonood na sumusuporta sa kanila ay lalo nagwala dahil sa wakas ay napahiya na rin daw silang Dicho na kanina pa nilang pinanggigigilan. Tumalo na nga si Gerald papunta sa ring at mula sa kanyang likuran ay makikita ang mabilis sa pagtalo ni Perez. Sa pagbitaw ni Valdez sa bola ay siya naman pagpalo ni Perez rito. Ano? Hindi layup ang kanyang ginawa? Nabiglang wika ni Perez dahil hindi niya natamaan ng bola nang dumiretso ito sa kanilang likuran. Bakit mo pinapanood Jules Landicho? Sabayan mo. Bulalas naman ni Henrik sa kanyang player na pinagmasdan lang ang pagtalo ni Alcoba sa ere na sinalo ang pasa ni Valdez gamit ang isang kamay. Pagkatapos din noon ay isang highlight play na naman ang ginawa ng batang iyon nang idakdak niya ang bola na nagpadagundong sa buong venue dahil sa pagwawala ng kanilang mga supporters. Binibigyan na nga ng mansalay ng magandang laban ang defending champion. Dito na nga rin maririnig ang malakas na cheer ng mga taga-Kalapan para sa kalaban ng Sea Lions. Talunin, talunin, talunin. Sigaw ng mga ito na nagbigay naman ng pangit na dating sa mga nakaasul. Wala ngang nagawa ang Sea Lions kundi ang mapatawag ng timeout dahil sa nangyayaring ito. 39-36 ang score at naibaba na muli ng Black Knight sa 3 ang kalamangan ng mga nakaasul. Ngayon lang may coach na naniwala sa amin, kung kaya't hindi namin nahayaang basta mo na lang pagsalitaan ng ganun si Coach Andrea. Sabi na nga lang ni Gerald Valdez habang papabalik sa kanilang bench. To be continued. Sa mga interesadong magbigay ng tips at donations, ito po ang ating GCash 0916-425-3887, Maya 0907-41-66654. Thank you. Para naman sa mga interesadong mag-avail ng ating advanced chapters ng Book 4, Kinben Book 4, mag-PM lang po kayo sa FB page ko na naka-flash sa ating screen. 10 pesos po per chapter ang ating pricing at minimum of 5 chapters ang pwedeng i-avail. Meron din po tayong first time buyers promo para po sa mga hindi pa po nag-a-avail simula dati na 100 pesos 15 chapters o kaya 300 pesos 50 chapters. Ito po ay sa unang beses lang, tapos ang next po ay regular pricing na. Maraming thank you. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating channel, subscribe na po kayo para makahit tayo ng 700 subscriber bago mag 2024. Thank you po. Huwag po din po kalimutang mag-like sa ating update lagi. Pandagdag din po yun ng engagement kay YouTube. So thank you po. Salamat sa suporta. At marami pa po tayong i-upload kada week. 3 chapters per week lagi tayo. At malayo-layo pang lakbayan ng ating tatahakin bago matapos ang kwento ni Ricky Mendez dito sa Oriental Mindoro Provincial League. Babush!